Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang kapiyastahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Diyos. Ano po ba ang kahulugan ng pagbabagong anyo ng Panginoon? Ito po ay isang malinaw na sabihin po nating a vivid manifestation that Jesus is the Son of God. Ang boses ng Ama, si Elias, si Moises, na nagsisimbolismo ng propeta at ng batas, importanteng personalidad sa lumang tipan, ang boses ng Ama, ang alapaap, ang lahat pong ito'y nagpapatunay lamang na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay naganap after the Lord has already told His disciples about His death, His crucifixion. Kaya naman ito po ay isang inspirasyon sa mga disipulo. Sabagat they needed a sign kung ang Panginoon nga'y anak ng Diyos. They need a spiritual shot upang makumpirma nila ni si Jesus nga ang tunay na Mesiyas. At eto nga, humataw si Lord at ang kanyang damit ay naging puting-puting-puti at ang kanyang mukha ay ganun din. At masasabi po nating ito ay paglalarawan lamang ng luwalhati na mararanasan pagkatapos na maranasan ang paghihirap kamatayan ng Panginoong Diyos. Kaya naman, ito po ay isang inspirasyon sa ating lahat. Na anuman po ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, may katapusan po. Kung may krus, may kalwalhatian. Kung may kalwalhatian, kailangan may krus. No pain, no gain. No pain, no gain. No cross, no glory. No Good Friday, no Easter Sunday. Nito lamang po, o kahapon, si San Pedro ay nagsabi, huwag pong mangyari sa inyo na kayo po ay mamatay sa krus. He wanted to cling to glory without embracing the cross. Pero kailangan po ang krus para maranasan ang kalwalhatian. Mga kapatid, ang nararanasan po natin ay krus ngayon. Sa pagsisimula ng lockdown muli ng NCR at mahigpit na protocol sa iba't ibang mga probinsya. Pero ito pong disiplinang ito ay naglalayo na masugpo itong Delta variant sa paglaganap. Sumunod na po tayo. Maring krus po ito. Pero ang katapat po ng krus, tagumpay. Ang katapat ng krus, kalwalhatian, kagalingan, kalayaan. Sabi nga ni Kim Chiu, bawal ang lumabas. Gawin po ninyo ito hindi dahil sa gobyerno. Gawin po ninyo ito para sa inyong pamilya. Gawin po ninyo ito para sa inyong sarili. Gawin po ninyo ito para sa ating bansa. Gawin po natin ito para sa isa't isa. Sapagkat ito pong Delta variant ay talaga pong napakatindi ang lagim na inahasik. At may mga nagpapatunay na ito ay airborne na pwedeng makahawa kahit lalampasan mo lang, mahahawahan ka na. Kaya dobling ingat po mga kapatid. At ulinigin natin yung sinabi ng Panginoon, walang kalwalhatian kung walang krus na ating papasanin. Paano po ba naganap ang pagbabagong anyo ng Panginoon? Ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay naganap sa pamagitan ng siya po ay pumunta sa bundok. Nagtago rin. Nag-isolate din. Siguro, ito po ang tamang panahon na tayo mamundok. Na tayo muna ay huwag lumabas.
This is the time for us to go to our own mountains and pray. Sabagat ang bundok po ay lugar para makapiling natin ang Panginoon. Mount Moriah, kung saan inialay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. Mount Sinai, ibinigay ang 10 utos ng Diyos. Mount Calvary, doon ipinako ang Panginoon. Mount Tabor, ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Ilang beses na po kung nakarating doon sa Mount Tabor. Napakataas po ng bundok na ito. At dahilan po sa modern technology, kahit na po mataas, meron na po doong daan. Kaya lang ang daan po'y matatarik. Nung una po ako nakarating doon, taxi lamang ang nakakarating doon. Yung isang gulong nasa bangin, yung isang gulong naroon sa highway. Pero ngayon po, nung huli namin punta ay nakaban na. Medyo napaganda na yung daan. Pero that gives us the idea na bago tayo makarating doon sa tuktok ng Tabor, dadaan po muna tayo sa marami pong mga daan. And sometimes the road may be rough, may be thorny, mabato, matinik, madilim, pero kailangan po tayo. Let's go to our own mountain. And mountain can be any place that you can find God. And for the moment, mountain can be your home. Mountain is your house, wherein you can pray together, wherein you can watch our online masses, reflect on the love of God, pray together as a family, have a bonding together. Then we will experience also transfiguration, pagbabagong anyo ng ating pananampalataya at ng ating buhay, kahit na ang ating buhay kalusugan. Paano pa ko naganap ang pagbabagong anyo ng Panginoon? Naganap po ang pagbabagong anyo ng Panginoon habang siya'y nagdadasal. Prayer can change your life. Ito pong nangyayari sa ating lahat na pandemya ay isa pong paanyaya sa ating lahat na magkameron ng mas malalim, mas maigting na relasyon sa Diyos. More than ever, we are invited to cultivate an intimate relationship with God. Ito na po yung pagkakataon na talagang tayo kumapit sa Kanya. Wala na po tayong mapapanghawakan, kundi ang tulong at grasya ng Diyos. At tanging sa tulong at grasya ng Diyos, makakamtan natin ang kalayaan at ang pagbabagong anyo ng ating buhay. Gusto nating magbago. Magbagong anyo ng Pilipinas. Magbagong anyo ang ating buhay. It has to start here. It has to start within ourselves. Kung ang bawat Pilipino ay magsisimulang sumunod, magsisimulang maging disiplinado, magsisimulang sumunod sa mga alituntunin, palagay ko po, ang pagkalat ng Delta variant ay masusugpo natin. Ang pagbabagong anyo ay isang hamon sa atin. Kung gusto nating magbago ang sitwasyon sa Pilipinas, sa buong mundo, start with yourself. Today, mamundok muna tayo. Manalangin muna tayo ng kalahating buwan. Tiyak na babago ang anyo ng mundo at ng ating bansang Pilipinas, perlas ng silangan. Amen.